Pero unang-una gusto kong pasalamatan ang mga ex-Marines na lumabas kaninang umaga dahil sila ang bayani natin bago at dapat tulungan natin silang lahat at ginugulo na naman sila, hinuhuli kung ano-ano silang pinagsasabi. Huwag po kayong maniwala kay Marcos dahil niloloko lang tayo. Wala pong flood control na 5,500. Maliwanag po yun. Walang project si Bongbong Marcos na 5,500 flood control project. Puro kalokohan. Ghost project. Siya mismo nagsabi na guni-guni lang. Siya pang nagpapahuli ngayon yung mga ginamit nila. Yung mga contractors, mga engineers. Malalaman at malalaman po ito dahil napakalaki ito. Hindi lang po flood control. Pinag-uusapan natin dito, flood control lang. Iba pa ang irrigation at marami pa ang iba. Wala ho siyang project. So, niloloko lang tayo. Sinungaling na tao, huwag po kayong maniwala ngayon sa pinagsasabi niya. Tinatawag lahat ang governor, pinangakuhan lahat, mga mayors, pinangakuhan lahat. Pero kailangan sagutin muna itong mga nawawalang pera. Tingnan nyo, wala pang na-demanda. Sinong dinemanda? Diskaya. Wala namang kasalanan yan dahil nagbayad lang. Binigyan. Sino nagbigay ng project sa kanya? Sila nagbigay ng project. Tapos ginamit nila, ginartan nila, sila pang kinulong. Dapat sila ang testigo. At tingnan nyo po, dalawang mag-asawa kinulong na. Pero dapat sila nakakaalam lahat yung mga binigyan ng pera. Maraming salamat po sa mga taong ito. Gusto kong pasalamatan ang mga ex-Marine, Bernard Tube, Rosbert Wagpan, Benny Bolontade, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Renny Boy Julian, Christopher Icubel, George Villano Jr., Rodeo Romel Bubares, Hill Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Julie Cabiao, Romel Galapon, Cecilio Laruder Jr., Bernardo Guban, Crisoni Dado, Fidel Corpus. Ito pong 18, hindi ko pa po sila na-meet. Pero totoo po lahat ang sinasabi nila. Ngayon, ang gobyerno, liniligaw na naman tayo sa ibang kwento. So dapat suportahan natin ito dahil ito mga bayani ito at sana lumabas pa yung mga iba. Dahil napakarami po ang kasabwat dito. Po yung mga 18 at mayroon pang 12 lalabas at hindi lang 12 dahil mula nung umpisa pa, ang balita ko mahigit 200 taong ginamit magbuhat ng mga maleta pero mag-deliver sa iba-ibang tao. At sa susunod, sasabihin ko yung mga ibang na-deliveran. Halos lahat. Pero karamihan kay Bongbong Marcos. Siyang gumawa lahat to, siya nagbibigay, siya kasabwat, siya mastermind. Kaya mga kababayan, magising po tayo, huwag tayong pabudol at intindihin natin mabuti itong bago nangyari. Mga bayani po ito, mga 18 at yung mga susunod pang lalabas, yan ang tunay na bayani ngayon dahil sila ang sasalba sa ating bansa. Wala na po mangyayari sa ating bansa kung walang lalabas na ganito. So nakikiusap po ako, hindi ko kayo kilala pero saludo po ako sa inyo, magpapasalamat ako at sa lahat ng lalabas pa, kayo ang bagong bayani. Hindi namin magagawa po ito kung wala kayo. So tulong-tulong po tayo lahat para at tulungan ang ating bansa dahil wala na po mangyayari. Mga matataas opisyal, involved lahat dito. Ito na ang pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ng gobyerno. Wala nang lalaki pa rito. Halos involved lahat ang nasa gobyerno. So, hindi nila kayang papagtakpan. Nung una pa sinabi ko na, hindi nila kayang pagtakpan ito sa mahigit 200 taong ginamit na nagbuhat ng pera, nag-deliver lahat. Nakikinig, alam ko nakikinig mga ibang nabigyan. Pasensya na po. Pero kailangan ituwid natin ang nangyayari.
Hindi pwede palampasin ito dahil malaking nakawan nito sa ating kaban ng bayan. Ang nagsabi nito si Bongbong Marcos, "Maya naman kayo," sabi niya. Walang hiya yan. Kasabwat siya, dalawa lang silang mastermind. Speaker Martin Romualdez, first cousin ni Bongbong ito, sila nag-uusap. Recruit nila si Saldico para gawin yung mga masama na pinagagawa. Noong nakahalata si Saldico, kung nilalaglag na siya, doon siyang umalis at nagsalita na. 5 days, may kaso na si Saldico. Kasabot nila eh. Pero yung mga iba ngayon wala pa. Ang daan, bilyon po nawawala, wala pang nasampang kaso. Etong nagsalita, may abogado sila, sasampa na naman ang kaso. Ano pong klaseng gobyerno ito? Magising po tayo, sama-sama po tayo, suportahan natin ang mga Marines na ito. At yung mga susunod pa nalalabas na nakakalam nito, bigyan natin sila ng parangal. So ako mismo, nagpapasalamat po ako sa inyo sa tapang nyo lumabas at dapat lahat ng nakakalam nito, pati nabigyan ng pera, nakikiusap ako na magsalita na rin kayo dahil karamihan ang nawawalang pera na kay Bongbong Marcos pa rin at kay Martin Romualdez. Kasama ko po na umiikot dito si Jesus Duque, si Jess, at nandito ngayon. Gusto kong tawagin para makakwentuhan natin. Gumawa kayo ng upuan. So, marami na siyang naikot. Pareho kaming umiikot. Marami kaming umiikot. Kinukumpay namin lahat yung mga dokumento. Kukunti lang po ang puro substandard ang ghost project. So wala yung 5,500 na project na sinasabi ni Bongbong Marcos. Suportahan na po natin, ibalik natin ang issue dito sa 18 na lumabas. Bigyan natin sila ng parangal, pasalamatan natin lahat, sila ang bayani. So ito po si Jesus Duque. Jess, kung kwento mo nga yung mga nakita mo ng mga proyekto na iniimbestiga mo rin. Ang pinakauna talaga yung sa Ilocos Norte, no? Halos lahat ng proyekto doon ay hindi tapos. Yung iba substandard, yung iba sira, at ang ginagamit nila na para ma-repair, yung budget for repair and maintenance, mukhang hindi rin nagagamit. At ang kondisyon ng mga pagawaing bayan doon ay pare-pareho lang. Ngayon, sa ibang bayan, ganun din ang nasaksihan namin. So, nakadokumento naman po lahat yun at nakakompile sa research team ni Governor Chavez Singson. Dapat ang Ilocos Norte na probinsya ni Bongbong Marcos, sila ang modelo. Ang laki ang pondo nila. Walang project na isa na natapos. Secretary Vince Dizon nagpunta ron, pinakita lang yung poste. Bakit wala hong natapos na project doon? Ang laki ang pondo ng Ilocos Norte. Ngayon, nung umpisa pa lang, ghost project, sabi nila sa Bulacan. Bakit walang nadedemanda ron? So, linuloko lang po tayo. Dahil nagamit sila lahat doon. Ngayon, yung mga tunay na dapat na testigo, yun ang kinukulong. Balik po tayo sa flood control, nandyan lahat ang kalukuhan. Hindi lang yan, pero halos lahat po ng departamento meron anomalya. Dahil ang liwanag dito ang partisipasyon ni ang presidente ang sinasabi natin, Bongbong Marcos. Balik po tayo dito, huwag tayo paloko na baliwala ito. Hindi po siya, kasabwat siya rito. Number one, kung totoo siyang tao, paimbestigan niya si Martin Romualdez. Tinuturo na lahat ng tao na siyang binigyan ng pera. Bakit hindi niya imbestigahin? Dahil kasabwat si Bongbong Marcos dito. So mga kababayan, sama-sama po tayo. Bukas, tulungan natin yung mga mag-celebrate bukas ng EDSA 1. So kung pwede, lahat tayo lumabas po. At ipakita natin, suporta natin sa taong bayan at tulungan natin sila para mapatunayan
na ang mga kalukuhan, wala na po ako nakitang kalukuhan na ganitong kalaki kundi dito. So tutukan po natin ito that totoo po ito, walang project. Si supposed to be Mr. President Bongbong Marcos. Sinungaling po, sinabi ng iba, napatunayan ko na sinungaling. Wala kayong project, Mr. Marcos, na 5,500 flood control. Ganun po kasimple ito. At huwag nyo nang lukuyin ang taong bayan. Pinatawag nyo na naman ilang kahapon, mga governors, mga mayor, bibigyan nyo naman ng pera. So, dinuloko nyo na lang ilabas. Kailangan lumabas yung mga iba pa, kasamaan itong mga Marines. Magpapasalamat po kami at bigyan ko sila ng parangal, lahat ng taong bayan. Bigyan natin silang parangal, itong lumabas na 18 at yung lalabas pa. So ulitin ko po pasasalamat sa mga taong ito. Bernard Tube, Rosbert Waupan, Denny Volantade, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rene Boy Julian, Christopher Esquivel, George Billy Jr., Roberto Romel Bobares, Hil Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Jolie Gabiao, Romer Galapon, Cecilio Garoder Jr., Bernard Guban, Crisoni Dado, Fidel Corpus, at yung mga susunod pa. Kayo po ang mga bayani. Ako talagang believe ako sa ginawa nyo at sana sundan kayo ng iba. Marami pong nakakaalam dito. Alam ko, mahigit 200. Kung lalabas pa yung 12 na sinabi nyo, 20 na yan, alam ko, lalabas din yung mga iba. Mas yun na nakapagbigay na po sa inyo yung mga magnanakaw. Kung gusto nyo ipagtanggol ang ating bansa, lumabas po kayo para sa kinabukasan ng mga kabataan. Maraming salamat po.